Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie, na pinamagatang, God is a Bullet, na ipinalabas noong 2023. Sa simula ng pelikula, ipinakilala tayo kay Case, isang babaeng may mga tato sa buong katawan, na nahihirapan sa kanyang adiksyon sa droga at siya ay dating miyembro ng isang kulto. Sa kabila ng kanyang madilim na nakaraan, nagsusumikap siyang baguhin ang kanyang buhay. Gayunpaman, patuloy siyang binabagabag ng mga alaala ng kanyang traumatikong nakaraan kung kailan siya ay dinukot ng mga miyembro ng kulto. Samantala, ipinakilala tayo kay Bob, siya ay isang tapat na pulis at isang mapagmahal na ama. Ginagawa niya ang lahat upang suportahan ang kanyang anak na si Gabby, na naninirahan kasama ng kanyang dating asawa, na nag-asawa muli matapos ang kanilang paghihiwalay 5 taon na ang nakalipas. Sa kasamaang palad, magulo ang buhay ni Gabby sa kanilang tahanan dahil sa madalas na pagtatalo ng kanyang ina at amain, na labis na nagpapahirap sa kanya. Gayunpaman, laging nandyan si Bob para sa kanya tuwing kailangan niya ng kalinga. Isang araw, binisita ni Bob ang bahay ng kanyang dating asawa at tinawagan si Gabby upang batiin ng maligayang Pasko. Matapos ang kanilang pag-uusap, biglang tumahimik ang buong bahay, at naramdaman ni Gabby na may hindi tama. Biglang sumalakay ang isang grupo ng mga miyembro ng kulto matapos ang isang matinding pagtatalo sa pagitan ng kanyang ina at amain. Hindi lang nila sinaktan si Gabby, kundi inatake rin nila ang kanyang ina at malupit na pinahirapan ang kanyang amain. Sa huli, walang awa nilang pinaslang ang dalawa. Kinabukasan, nag-alala si Bob nang hindi pumunta si Gabby sa misa ng Pasko. Dahil sa pag-aalala, pinuntahan niya ang bahay ng kanyang anak kasama si Arthur, ang kanyang dating biyenan. Sa kanilang pagdating, natagpuan nila ang bangkay ng amain ni Gabby sa napakapintas na kalagayan, na tila sumailalim sa isang malagim na pangyayari. Sa labas, nakita nila ang katawan ng ina ni Gabby na lumulutang sa swimming pool. Labis itong ikinalungkot ni Arthur dahil si Gabby ang kanyang kaisa-isang anak. Si Bob naman ay napuno ng pagsisisi dahil hindi niya nagawang tulungan ang kanyang dating asawa noong kailangan siya nito. Matapos ang libing ng mag-asawa, hindi pa rin matagpuan ni Bob si Gabby. Makalipas ang 6 na linggo, si Case ay nasa loob ng isang rehabilitation center, umiiyak habang binabasa ang balita tungkol sa pagkawala ni Gabby. Bumalik sa kanyang isipan ang sarili niyang masaklap na karanasan nang minsang kinidnap siya ng isang grupo ng kulto. Determinado siyang tumulong, kaya't nakipag-ugnayan siya kay Bob upang mag-alok ng tulong sa investigasyon. Kasabay nito, desperado si Bob habang patuloy niyang hinahanap ang kanyang anak na si Gabby. Nagkaroon siya ng pag-asa nang humingi siya ng mga palatandaan mula kay Case na minsang dinukot noong bata pa siya. Sa kasamaang palad, ipinagbabawal ng kanyang supervisor na si John ang pakikipag-ugnayan kay Case dahil sa kanyang pagkakalulong sa droga. Gayunpaman, nagpumilit si Bob at binisita siya sa rehab center, dala ang isang larawan ng bangkay ng amain ni Gabby na may tato. Ayon kay Case, ang tato ay sumisimbolo ng paghuhusga, na nangangahulugang nagkamali ang amain ni Gabby laban sa kulto. Habang nag-uusap sila, biglang bumalik ang trauma ni Case, kaya dali-dali siyang lumabas ng silid dahil sa matinding takot. Habang sinusubukan niyang kumalma, naalala niya ang kanyang desisyon noon na kumalas sa kulto. Sa panahong iyon, dumanas siya ng matinding pagpapahirap mula sa pinuno ng kulto na si Cyrus. Sa kabutihang palad, isang miyembro ng kulto na nagngangalang Freeman, na may guhit sa mukha at prostetikong braso, ang pumipigil sa pagpapahirap sa kanya. Bagamat si Cyrus ang pinuno, hindi niya nagawang salungatin si Freeman, kaya sa huli, pinayagan niyang umalis si Case sa kulto. Matapos makabawi, muling nagkita sina Case at Bob, at ibinunyag ni Case na ang dumukot kay Gabby ay kabilang sa isang lihim na grupo na tinatawag na Left-Handed Path. Kilala ang grupong ito sa pagsamba sa mga demonyo at pagdukot ng mga batang babae upang gawing miyembro o alay bilang sakripisyo. Sa kabila nito, hindi pa kailanman naimbestigahan ng FBI o ng pulisya ang grupong ito. Dahil nais niyang tulungan si Bob at may matinding galit pa rin siya kay Cyrus, iminungkahi ni Case na magpanggap si Bob bilang isang miyembro ng kulto. Di nagtagal, nagpaalam si Bob kay Arthur, tiniyak sa kanya na maililigtas niya si Gabby. Bagamat nag-aalala si Arthur para sa kanyang kaligtasan bilang dating biyenan, nananatili si Bob sa kanyang desisyon na lubusang imbestigahan ang kaso.
Habang naglalakbay sila, ikinuwento ni Case ang kanyang nakaraan, kung paano siya pinilit ni Cyrus na magbenta ng panandaliang aliw sa mga lalaking may natatanging guhit sa ilong, isa sa kanyang pinakamatitinding bangungot. Sa huli, nakarating sila sa tirahan ni Freeman kung saan hiniling ni Case ang tulong ng mga autoridad. Bagamat bahagi pa rin si Freeman ng kulto, palagi naman siyang naging mabuti kay Case. Bilang kondisyon ng pagsali sa kulto ni Cyrus, nilagyan niya ng tattoo ang katawan ni Bob. Matapos ito, tinanong nina Bob at Case si Freeman tungkol sa kinaroroonan ni Cyrus. Agad namang isiniwalat ni Freeman na nasa labas ng lungsod si Cyrus. Dahil sa galit, ipinagpatuloy nina Bob at Case ang kanilang misyon. Tinanong ni Bob si Case tungkol sa nakaraan ni Cyrus, at isiniwalat niyang bata pa lang ito ay nasangkot na sa mga gang, droga, at iba pang krimen tulad ng karahasan at human trafficking. Ngunit nagbago ang lahat ng aksidenteng mapatay ni Cyrus ang isang taong labis niyang minahal. Dahil sa matinding pagkakasala at pagkabalisa, itinayo niya ang kulto bilang paraan ng pagtubo sa kanyang sarili. Bilang isang matuwid na tao, hindi matanggap ni Bob kung bakit pipiliin ng isang tao ang kulto sa kabila ng napakaraming relihiyon. Matapos ang mahabang biyahe, nagdesisyon silang tumigil sa isang motel. Sinamantala ni Bob ang pagkakataon upang tanungin si Case kung bakit siya umalis sa kulto. Ipinaliwanag ni Case na matagal na niyang hinahanap ang kanyang ina, at madalas niyang mapagkamalan ng ibang babae bilang ang kanyang ina. Ang matinding hangarin na ito ang nagtulak sa kanya upang makalaya mula sa kulto at hanapin ang kanyang tunay na pamilya. Kinagabihan, nagtungo sila sa isang bar kung saan nagkakasiyahan ang mga kabataan. Doon, nakilala muli ni Case si Errol, isang matapat na tagasunod ni Cyrus at may-ari ng bar. Kahit may pagdududa at pagkadismaya si Bob, nanatili si Case sa kanilang misyon. Ibinahagi ni Case ang balitang nakuha niya mula kay Errol, darating si Cyrus sa bar sa itinakdang oras. Agad nagbigay ng hudyat si Bob upang sundan ito ng palihim. Ilang sandali pa, namataan nila si Errol kasama ang mga tauhan ni Cyrus na nagulat tungkol sa pagbabalik ni Case. Laking gulat ng isang tauhan, si Gutter, kaya't nagmadali siyang ipaalam ito kay Cyrus. Habang nagsisimulang gumalaw ang grupo, nagpasya si Case na harapin sila ng mag-isa, ngunit mabilis siyang napilitang humarap kay Cyrus. Samantala, inatake ng isang miyembro ng kulto si Bob, na nagresulta sa matinding sugat at pagkawala ng kanyang paningin kay Case. Pilit na bumangon, bumili si Bob ng mga gamit pang medikal upang gamutin ang kanyang sugat. Samantala, marahas na sinaktan ni Cyrus si Case, ramdam ang matinding pagtataksil mula nang iwan siya nito. Pinaghihinalaan niyang nagtataksil si Errol sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggap niya kay Case. Upang patunayan ang kanyang hinala, iniutos ni Cyrus kay Case na patayin si Errol, ngunit sa halip, nagbanta si Errol na gagawin niya ang isang bagay na hindi nila gustong mangyari. Sa parehong oras, sugatan ngunit determinado, patuloy na hinahanap ni Bob si Case. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, napansin ni Bob ang isang matandang lalaki na suot ang jacket ni Case. Pinilit niya ang matanda na magpaliwanag kung saan niya ito nakuha, na nagdala kay Bob sa isang nightclub. Doon, nasaksihan niya ang mga tauhan ni Cyrus na inaatake si Case. Hindi nag-atubili si Bob na sumugod, gamit ang shotgun upang mapuksa ang mga umaatake. Pagod sa nangyari, nagpunta sila sa kanilang motel upang alagaan ang isa't isa dahil sa banta ng kulto ni Cyrus. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay upang hanapin si Cyrus na patuloy na umiiwas at hindi na itinuring na banta si Case. Habang magkasama, lumalim ang kanilang samahan, at naging mas maalaga si Bob kay Case kumpara sa kanilang unang pagkikita. Matapos patayin ni Bob ang ilan sa mga tauhan ni Cyrus, inutusan ni Cyrus ang kanyang mga tauhan na maglagay ng ahas sa sasakyan ni Bob. Habang kumakain sa isang kafe, ipinakita ni Case kay Bob ang isang bala at ipinaliwanag na ang bala ay isang Diyos. Ipinapahiwatig niya na ang bala ang nagtatakda ng kapalaran ng tao kung mabubuhay o mamamatay sila. Hanggat may bala sila, may pag-asa pa silang makapaghiganti. Matapos ang hapunan, bumalik si Bob sa kanyang sasakyan. Habang papatayin na niya ang kanyang sigarilyo, biglang kinagat siya ng ahas ni Cyrus sa kamay at leeg. Nagawa niyang patayin ang ahas, ngunit may isang tauhan ni Cyrus ang nakakita sa pangyayari. Agad na hinabol ni Bob ang tauhan at sinaksak ito, ngunit nagsimulang umepekto ang laso ng ahas, kaya't napasigaw siya sa sakit. Bago gamutin si Bob, nagpasya si Case na tapusin ang mga tauhan ni Cyrus upang hindi malaman ang kanilang tunay na intensyon.
Dinala niya si Bob sa tirahan ni Freeman, sapagkat tanging si Freeman lamang ang makakatulong sa kanya. Binakunahan ni Freeman si Bob ng lunas at inutusan si Case na bantayan siya hanggang sa magising. Kinabukasan, nagising si Case sa tabi ni Bob, laking ginhawa nang makita niyang gising na ito at wala ng sakit. Epektibo ang lunas at nailigtas ang buhay ni Bob sa isang kritikal na sandali. Nang bumuti na ang kalagayan ni Bob, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay ng magkasama. Sa kanilang paglalakbay, nakilala nila si Lena, isang dating matalik na kaibigan ni Case. Upang mahikayat si Cyrus na lumabas, ginamit nina Bob at Case ang telepono ni Lena upang tawagan siya. Nag-alok ng kasunduan si Cyrus kung nais ni Bob na iligtas si Gabby, kailangan nilang kunin ang perang ninakaw ni Errol. Nang marinig ito, nagalit ng labis si Lena, kaya't pinalayas siya ni Bob mula sa inn. Kinagabihan, nakipagkasundo si Case sa isa sa mga tauhan ni Cyrus na nagbabantay sa mga babae. Lingid sa kaalaman ni Bob, inalok niya ang sarili kapalit ng pagpapalaya kay Gabby. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ng tauhan ang alok ni Case. Hindi nagtagal, dumating sina Case at Bob sa kinaroroonan ni Errol kung saan sinalubong sila ng mga bantay upang tingnan kung mayroon ba silang mga nakatagong sandata. May nakatagong baril si Bob sa isang ligtas na bag. Nang lumabas si Errol, mabilis na pinatay ni Bob ang kanyang mga bantay, na nag-iwan kay Errol na takot at walang kalaban-laban. Itinulak siya ni Bob sa pool at doon binaril hanggang mamatay. Kinabukasan, nagtungo sila sa napagkasunduang lugar upang ibigay ang pera ayon sa kanilang kasunduan. Ayon sa kasunduan, may karapatan si Cyrus na bawiin si Case bilang miyembro niya. Habang tumutulong si Bob kay Case, biglang binaril ni Cyrus si Lena upang ipakita ang kanyang kalupitan. Pagkatapos, binawi niya ang kanilang kasunduan at gumawa ng bagong kasunduan kay Bob. Kaya, nagpa siya si Bob na ibigay ang kalahati ng perang kinuha niya mula kay Errol, habang ang natitirang kalahati ay ibibigay niya kapag ibibigay na nila si Gabby. Pumayag si Cyrus sa alok at agad na isiniwalat ang kinaroroonan niya. Sa kabila ng kanyang galit, nanatiling kalmado si Bob at nakatuon ang isip sa pagliligtas sa kanyang anak. Sa wakas, dumating sina Bob at Case sa lugar kung saan naroon si Gabby. Walang pag-aalinlangan, ibinigay nila ang natitirang pera sa mga tauhan ni Cyrus at lumapit kay Gabby para kunin siya. Gayunpaman, pinagtaksilan sila ni Cyrus at nagbigay ng senyales para sa pag-atake sa pamamagitan ng pagpapaputok ng fireworks. Inutusan niya si Gutter at ang kanyang mga tauhan na tugisin sina Bob at Case. Alam ang panganib, mabilis na itinago ni Bob si Gabby sa isang imburnal kung saan mahina niyang ipinahayag ang kanyang hiling na talunin ng kanyang ama ang kanilang mga kaaway. Ang pagmamahal ang nagpalakas sa determinasyon ni Bob na protektahan ang kanyang anak sa anumang paraan. Nagsimula ang labanan. Sa kasamaang palad, nagawa ni Gutter na lagyan ng plastik ang ulo ni Case, dahilan upang mahirapan siyang huminga. Samantala, nakaranas si Bob ng matinding pinsala mula sa kanyang mga kalaban. Habang papalapit ang isa sa mga tauhan ni Cyrus kay Gabby, ginamit niya ang baril ng kanyang ama upang barilin ito. Nang marinig ang putok, siniyasat ni Gutter ang pinagmulan nito. Sa kabila ng kanyang mga sugat, matapang na lumaban si Bob. Makalipas ang ilang sandali matapos mapuksan ni Bob ang lahat ng tauhan ni Cyrus, naging malubha ang kanyang mga sugat, dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Makalipas ang ilang araw, nang bumuti ang kanyang kalagayan, dumalo si Bob sa isang pagdinig ng FBI. Bago umalis, nakipagkita si Case kay Bob upang pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Iniabot ni Bob kay Case ang isang address na kalaunan ay nalaman niyang tirahan pala ng kanyang ina. Lubos na nagpapasalamat, taos-pusong pinasalamatan ni Case si Bob. Kinagabihan, nagtungo si Case sa isang liblib na lugar, ang hideout ni Cyrus. Tahimik siyang naghintay sa isang luma at abandonadong bahay, umaasang darating si Cyrus. Matapos ang ilang oras, sa wakas ay dumating ito. Gulat na gulat si Cyrus nang makita siya. Sinamantala ni Case ang pagkakataon, tinutukan siya ng baril, at inutusan siyang umupo. Dahil sa matagal ng kinikimkim na galit, tuluyan niyang ipinaghihiganti ang kanyang sarili. Kalaunan, binisita ni Case ang address na ibinigay ni Bob, ngunit natuklasan niyang masaya na ang kanyang ina kasama ang bago nitong pamilya. Napagtanto niyang hindi na siya kailangan pa, kaya tahimik siyang lumisan. Sa pagtatapos ng pelikula, muling nagtagpo sina Bob at Case. Dahil pareho silang walang karelasyon, napagdesisyonan nilang magsimula ng bagong buhay na magkasama.
Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.